Ganyan ba tayo ay makikinagawa sa at ay tumayo. Kaya, purihin ka. Purihin ang iyong dakila at kataas-taasang pangalan mula sa kalangitan hanggang kalmaan. Dalangin ko, Lord God, na ang umagang ito ay umaga na magbubukas ng aming puso, ng aming isip, ng aming mga spirito, na magkaroon kami ng pagtuloy ng kaugnayan, pag-uugnayan sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na mula sa aking kinatatayuan hanggang sa dulo at sa lahat ng makakapakinig ng iyong mensahe ngayong umaga, pagpalain mo ang bawat dahilan, bawat paningin, bawat pakinig, bawat kaluluwa at espiritu, mangusap ka ayon sa iyong masalita. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pagmamahal, kung bakit kami narito, dahil ikaw ay isang dakila at tapat na ang Diyos. Pagpalain mo ang bawat puso, bawat pakinig, na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakila at kataas-taasang pangalan. Kay Kristo Jesus, na aming Panginoon, hinihiling ko ang lahat ng ito. Amen. Maaari na po tayong maupo. Okay, thank you. More or less, alam na po natin kung ano po ang ating pong tatalakayin, especially sa mga nagbabasa ng Word of God. Okay, so ang ating pong topic ngayon, at ang buwan na to, i-reveal po na Book of Revelation kung sino ang tinatawag the Lamb of God. So, the judge of Revelation. So, my topic is about the judge of Revelation. Kaya kinakailangan mauna po ako sa kanilang lahat. So, okay. Forward. Ayan. Ang title ko po is The Danger of a Closed Door. So, alam niyo po ba? Sino po may mga tarangkahan? Tama po ba sa Tagalog ang ano? Sino po yung may mga tarangkahan sa bahay? So, dahil meron po kayong mga tahanan, sigurado na meron po tayong mga tarangkahan. Sabi ko dyan, sa picture ko nababasa, who close the door? Sino po ba ang nagsara ng pintuan? Kapag ikaw ang nagsara ng pintuan, it is very, very dangerous. So, mapanganib kapag nagsara ka. Dahil kapag nagsara ka at meron pong problema, very dangerous. Naalala niyo po yung namatay na anak ni Benicia? Nakasarado ang kanyang tarangkahan. Kaya hindi po siya napasuhan. So kapag close ang door, it could be you, ikaw ang nagsara, very dangerous. Kapag ako ang nagsara, very dangerous pa rin po. But, very dangerous most kapag ang Diyos na ang magsasara ng pintuan. So, that's the meaning. Bakit? Very dangerous. The danger of a closed door. Okay? So, ito po yung aking tema. Nakikita niyo po ba? Ang aking pong theme is about the great judge, the great God, and the great action to reopen a closed door. We need a great judge, great God, and great action to reopen a closed door. So, kailangan po natin ang tatlong yan. Kaya,
tatalakay po ako sa tatlong yan at hopefully, walang matutulog po dito. Alam ko na ang mga kabataan, mga teens na narito ay capable na po kayo para maunawaan po yung takbo ng ating pong magiging preaching ngayong umaga. Okay, so ang text ko po is Revelation 3:14 to 22. Sige nga po. Sino nakakaalam sa text na to? Walang pastor. Ito sa baba. The door. So, okay, tuloy natin. So, ang text is 15 to 22. So, hopefully, you will understand dahil meron naman po tayo. Sabi ko dyan, the book of Revelation is a prophetic book that talks about future events. So, yung mga huling kapalagunan, yan po ang tinatalakay ng book of Revelation. Sabi niya, this is the only book that contains a special promise to obedient readers. So, tatanungin ko po kayo ulit bago ako magtuloy. Sino na pong nakapagbasa rito ng book of Revelation? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ko dyan, this is the only book that contains a special promise to obedient readers and curse upon those who tamper with its content. So, di po ba? Kaya, kailangan basahin po ang Revelation. Ay, pakinggan mo ang Revelation kung ano po nakasaad po doon at ito po'y nasisira. You have the authority. Kung bakit dominant events na tuloy sa book Revelation, kaya wag yung mawawala kasama doon sa aking mabisyon. Mag-isip-isip sa ito. Sabi ko dyan, sa bawat event, paulit-ulit ko yan, Revelation is the last chapter of the book. It contains a striking contrast to the opening chapter of Genesis. Okay, meron pa akong para sa inyong pag-trivia. Anong naalaala po natin sa book of Revelation na may striking ang kanya sa book of Genesis? So, anong incident na meron sa book of Genesis na striking pagdating sa book of Revelation? Walang pastor, kung libre na po kayo, mga pastor ha. Dahil baka, okay. So, woman in the snake, he was like her, he took everything on Christ. Yung heel, he strike on the snake. Tagalogin mo nga. Lakasan mo ng maayos. That I may understand. Yung sa woman na kumain sa snake, sa Genesis 3, if I'm not mistaken. And then, bakit siya naging striking pagdating sa book of Revelation? Di ba sabi po doon, yung seed ng woman, i-start yung snake, kakagaling siya sa heel, and then vice versa. Sa ganun din naman kayo pinaka-Christ. Okay, sige po, Steven. Joke. Okay. Pag binasa po natin ang book of Genesis, sige, Pastor, meron po ba nasasagot na Pastor? Ang Genesis contains the tree of life, while the book of Revelation contains also the tree of life where we get down. Okay. Sige, dagdagan po natin po yun.
Sige, paki-forward. Exclusion from the tree of life. Yan po ang nakasulat sa Book of Genesis. Pinalayas po sila sa Garden of Eden. Alam niyo po ba yun? Yes. Sabi ng sila magkasala, pinalayas po sila sa Garden of Eden. Pero pagdating sa Book of Revelation, it is an admission to the tree of life. So napakagandang basahin po pala natin ang Book of Genesis, Book of Revelation. Makikita po natin ano yung mga striking na mga event na mayroon po. Magbibigay pa po ako ng isa pa. So, yung ginamit ni Monique kanina, it's about sin. The entrance of sin. So, ang entrance ng sin, it ruins the life of man. Di po ba? But pagdating po sa Book of Revelation, anong meron? Bakit striking? Anong meron? Saan pa lang po yung verse? Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush her head, and he will strike his heel. So, anong supporting mo niyan? Saan? Sa Revelation. Nang ang tao ay magkasala, anong nangyari sa kanya? Hindi lang po siya in-exclude. Pinalayas sa Garden of Eden, ipinakita kung anong magiging ng kasalanan. Pero pagdating sa Book of Revelation, the history of sin will vanish. Di ba sarap makinggan? Itong history, mag-end ang history of sin. Bakit? Meron na sumagot sa kabalahan ng iyong kasalanan. Okay, so tinapos ang history of sin. Okay, napakaganda pala nito. Okay, Revelation 1-3 is a special letter of Jesus Christ to the 7 churches in Asia. Hallelujah. Wow. Ito pala ang Book of Revelation. Inhanda ng Diyos, isinulat ng Panginoon ang chapter 1-3 for you to be reminded, for me to be reminded what is the condition of the church now. Kalagayan siya sa ating pong panahon. Pero hindi ko tatalakayin ang 7 churches. Hindi ko tatalakayin ito sa pagdating pinag-aaralan. Kapag 7 churches, baka sa susunod pa po tayo buwan ng mga tapos. Okay, sabi ko sa verse 3, Blessed is the one who reads the words of this prophecy. Kaya, mapalad ka kung hindi ka pa nagbabasa ng Book of Revelation, ay, magiging kawawa tayo nito. Kaya dapat basahin po. Sabi niya, and blessed are those who hear it. So, mapalad ka na nakapakinig ka ngayon. And take it to heart what is written in it. So, magkaroon po yun. Nakapakinig, inilagay sa puso kung ano ang lahat ng kanyang narinig at nabasa. Sabi ng Panginoon, blessed, mapalad ka. Hindi lamang pala si Maria ang mapalad, kundi pati ka. Sabi niya, ang reason, because the time is near. Wow, malapit na pala. Pinipiro ko si John Wayne noon. Mga choke lang ang gamitin
Sabi niya, naku naman ma, huwag mo kong sasabihin sa akin niya, nakakatakot na yan, di pa nga ako nag-aasawa. Hindi ka na mag-asawa. Sabi ka na kasi noon, ayaw pala po niyang pag-usap. Address to the 7 churches. Sabi niya, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches. Sabi ko ito po'y prophetical para saan? Sa huling kapanahunan. So ang 7 churches po yan, sa susunod siguro, pwede natin ito lahat. Ngayon, mabuti. Maybe this letter of Jesus Christ applied to you and me. Okay? Sabi niya, ipadala mo ito sabi ng Panginoon. So, let's study. The last letter po, addressed to Laodicea Church. At alam niyo po ba na sabi niya, Paul mentioned his hard labor and struggling in prayer for this church of Laodicea. Nakita mo po yun sa Colossians chapter 2, 1 and Colossians chapter 4, verse 13. Grabe palang Lord. Ang kanyang pagtangis, ang kanyang pag-iyak sa kalagayan na meron ang Laodicea Church. Okay. That's the Laodicea Church. Ancient Laodicea. Ano mo? Nakikita niyo ba? That's good. Ang galing mo, pastor ka talaga. Ang bilis mo mag-conclude. That's the picture of Laodicea Church. The people are busy on the time. Talaga, angkop na angkop sa ating pong kapanahunan ngayon. Why? The people are too busy. Monday to Sunday, wala nang day off. Wala nang panahon sa Panginoon. Makikita mo natin yan ito bakit. Okay, the modern Laodicea. Ano ba yan? It was Roman. Bakit kaya? Ang modern Laodicea is located po yan, yung ancient po yan, sa Roman province. At sabi mo dyan, located on ancient highway leading up from Ephesus to Mendor and Lycus Valley to the east and on to Syria. Bakit po ito'y sinamay? Makikita natin nang binabanggit ko dyan ay lugar ng isa sa mga 7 churches. So, totoo po ba ang Bible? Yes. Kailanman hindi po magsisinungaling ang Biblia. Ephesus, Corinto, nabanggit po yan ni Paul. Okay, paki-forward, Pastor Hazel. The Laodicea. Backward pa muna. The Laodicea Church, okay, yan, located po yan. In our modern time, saan po matatagpuan ang Laodicea Church? Matatagpuan po natin yan sa Turkey. Okay, Pastor Isaac, forward. The city was founded 250 BC by Antiochus
the second who named it after his wife, Laudis, and populated it with Syrians and Jews. Yan pala ang kanilang mga ano. Kaya alam mo, hindi ko na po in-include na isa sa pinaka-prominente o pinakamayaman sa lugar na yan ay isa pong Hudyo. Kaya meron pong church po doon sa lugar na yon dahil marami pong Jew, maraming mananampalataya na naghihintay sa second coming ng Panginoon. Pero makikita ko natin anong problem, bakit sila pinadalhan ng sulat ng ating pong Panginoon. Why the Lord sent letters to them? So sabi ko dyan, the city became famous in beauty and wealth. They became the center of financial operation. So, hindi po nakakapagtaka bakit po ang Laodicea isa sa pinadalhan ng ating pong Panginoon. Sabi ko dyan, the city became famous in beauty and wealth. At naging sentro po sila ng tinatawag financial operation. Nandun po ang mga malalaking bangko sa lugar na yun. At the reason why, ganito po, sulat ng ating pong Panginoon. Tandaan niyo po ha, sulat po ito sa 7 iglesia. Hindi po ito outside from the church, but the church itself ang tanggap ng sulat na ito. Okay? Tingnan po natin. So, pag-aralan ulit, great judge, great God is great action. Sabi ko dyan, the great judge that in his assessment. So, how God looks at you today. Ano kaya ang tingin ng Panginoon sa iyo ngayon na narito ka sa loob ng iglesia? The true God possesses these attributes, tinatawag po the all-knowing God. Pag ikaw po isang judge, may dalawa pong dapat na una, pag-aaralan mo ng mabuti ang kaso. Sapagkat it is the judge who will give his final verdict kapag ikaw ay nakarapat na bigyan ng kaparusahan. Kaya ako siya nagbigay. Sabi niya, not only he knows everything about you and your case, your standing before the Lord. Wala pong ibang nakakakilala maliban ang Diyos, the great judge of revelation. Sabi ko niya daan, 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. Sabi ng Panginoon, ba to? Mainit ba to? O malamig? Nawagawagan po ba ito? Rising up or rising down? The great judge is an all-knowing God. He knows when we are rising up or when we are rising down. Okay, tuloy po natin. 14 and 15. Alam niyo po, talagang inanong ako na verses na to. Talagang, para makita po natin yung halaga ng kanyang sulat na to. Sabi niya, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either of the other. Ano condition? They are spiritually blind.
Wala nang pakiramdam. Pag inilagay mo ang kanyang kamay sa maliit na tubig, parang po siyang diabetic na hindi na maramdaman ang init at lamig. Hindi niya ma-identify kung ano ang kanyang sarili. Ako po ba ay mainit sa Panginoon o malamig sa Panginoon? How is our condition before the Lord this morning? Is our eyes open para makita po natin our true condition before the Lord? Tingnan niyo po yung ano na yan, picture na yan. Anong nakikita po natin? Naka-blindfold at hindi na po nila alam. Di ba? Tama ba ang ating pagtingin? Malalaglag na! Sabi po ng Bible, there is a way which seems right unto you, but the end thereof is the ways of death. Spiritually blind. Hindi niya nakikita. Hindi niya nararamdaman. Alam mo ba, ay isang bagay dapat sa isang bulag. Malakas ang kanyang ramdam. Pero ang talagay ng Laodiceans, they never feel or see kung ano na ang kapahangkan. Di na nila nakikita. Di nila nararamdaman na malapit na pala siya mahulog sa hukay. And yet, they're serving God. Ayon sa kanilang pagkakakilala, pagkakalaman. Spiritual blind. Sabi ng Panginoon, I will speak to you. Revelation 3:16. Isusuka ko kayo from my mouth. Hindi ka na i-declare that you are or we are in the hands of the living God. Nang sabi ng Bible, it is a perfect thing to fall in the hands of God. Is spiritually blind. Hindi niya nakikita. Hindi niya nararamdaman. Hindi na niya feel ang danger na sinasabi ng ating Panginoon. So very, very dangerous. But the God, the great judge, reveal all these things that they may know kung nasaan na sila sa kanyang kalagayan. So ramdam po ba natin? Nasaan po ba tayo ngayon? Hello, mga ka-SNK. Nararamdaman po ba natin? Sabi ko dyan, the judge is very knowledgeable of your case and conditions. So he has the right to execute judgment. Why? Kailangan niya mabuti ang kasama ng Laodicean Church. At ano, maligamgam ba si Rebecca? Mainit ba ito? It's only God. Yes, amen. Sabi ko, 17, you say, I am rich, I am wealthy, and don't need a thing. Sino po bang nangarap dito na yaman? Yumaman. Ako gusto kong yumaman. But if that kayamanan ang pagpapalayo sa akin sa Diyos. Alam mo, ang Laodicean Church talagang famous in beauty and wealth. Nang kailangan, alam mo ba na isa sa pinakamalapit gospel ay ang Japan? Bakit? Nasa kanila ng lahat ng bagay.
kailangan ng Diyos kung nasa iyo ang lahat. That's the point ng Laodicea. So sabi ko diyan, but you don't realize you are and pitiful, poor, blind, spiritual poverty, and spiritual, ano nga ba? Pride. Mayaman ako. Bakit kailangan ko? Sa kanyang kaluluwang spirito, hindi niya nakikita ang kanyang higpit na pangangailangan sa Panginoon. It's okay for me okay pa. Magtatayo ako maraming mga businesses. Business 1, business 2, business 3, business 4, business 5, everything. Business under 7. Now I got my life. Sabi ng the judge of Revelation. Spiritual pride. Ang laki ng problema. Kasi our spiritual sickness. Bakit po ito sinasabi ng Panginoon? Alam niyo po ba na lahat ng ito is a deceitful na condition. Hindi kung ano ang kanyang doon. Blind, ipinakita ng Diyos
only the great touch para malinis ka ang kailangan natin para malinis tayo. Sa tatlong karamdaman na higit pa kaysa cancer kung wala ang Diyos. Okay, number 2. Great God, omnipotent one. Ano nga ba ang omnipotent, Pastor? All powerful. The powerful one. Sabi ko dyan, pag pinasa niyo po yung verse, sabi niya, and to God as self-existing, the eternal one, the powerful one, the all-in-all, whom you can turn to. Hindi ka kayang sagutin ng siman. Hindi ka kayang sagutin ng kaibigan, ng iyong kamag-anak, ng iyong kayamanan. Kung naibigan ang lahat-lahat para sa iyo, ano kaya hindi niya kaya ibigay sa iyo? Hanap tayo ng anak. Gumagawa tayo ng solution in our own. Pero di natin nakikita kung ano ang best solution of God sa ating pagkikita. Hinanap po ba natin? Sa panahon na tayo po ay nasasadlak. Masang tumahan ba? Pero gagawa siya ng lahat ng paraan. The word, si Pastor Hazel, I am conveys dominion over all things, the source of His power and His eternal nature. Naninibago po ba ang tanong? Napamamahalaan po ba ng Panginoon ang ating pong kalagayan, ang iyong kalagayan, kung ano ka at sino ka ngayon sa harapan ng ating Diyos? Sa tingin mo ba? Kanyang pagiging I am. Anong nakikita ng pastor? Is it God? Mamaya ko po i-explain para sa alam natin, di ba? I am is the source of His power. I am God. I am your friend. I'm your abundant na blessing. I am everything. Wala, sabi ng mata. Wala. Hirap ito eh. Mabuti pa ang best friend mo na kukuha sa mo. Good morning. Hello, sweetheart. Good morning. Good morning ka na ba sa Panginoon? Sabi nga ni Bernard, bago. Buti na lang may pamana sa iyo si Ninang Nida. Bago na iyak ang kanyang paa. Good morning na siya sa Panginoon. Yan nilunod ako sa Panginoon. Throughout the day, meron kang strength. Meron kang sustenance. Alam niyo po, I really appreciate Pastor Dante. Pag lumabas po yan, dala-dala ng kanyang tricycle,
Isang araw magugulat kayo, hindi na tricycle ang nag-try niya. Ayaw lang nila. Yan ang talaga yung tatay na ito. Kung ako lang tayo, tatanggapin ko na kagad dyan. Bakit yan? Pag pinaandar niya ang tricycle, the source ng kanyang income. Makapikit po yan. This my source of every source ng lahat ng bagay. Bago ko sabihin sa aking friend, sadlang na ako, kaibigan. Itayin mo ko sa aking kinalalagyan. Hello, napaka-great na yung advisor. Pero nalimutan mo, God was greater. The greatest advisor. Sabi ko dyan, more to your brain. Okay. So, dyan natin makita. Gano'n po ba powerful ang great ganito? Napatunayan mo na ba, Dante? Ano yun? Napatunayan po ba natin mula nang iniligtas ka ng Diyos up to now na siya na ang santa sabi lang nila, the God. Sabi niya, He is self-sufficient. Dadahan-dahan ko po. Pag sinabi ko, self-sustaining, who was, who is, and who will be. That's the Nico. My God. Forever. Ang forever mo pang 3 months, 5 months, year. Pag dumating na sinubok na kayo, mapapatunayan mo kung forever na para sa'yo. But never, never God. Sabi niya, naalala ko tuloy, meron po ako naging best friend. Best friend ko po siya mula nung high school kami. Talagang magkasama kami. Tagagawa ko ng sulat sa tatay niyang Amerikano. Kahit balu-balukot yung English ko noon. Alam niyo po, isang circumstansya lang ang ginamit. Nagsabi ko sa kanya, medyo mabuti po akong kaibigan. Kung ganyan pala ang treatment mo sa akin. Hanggang kamatayan, hindi na tayo magkaibigan. Diba? Sabi nga nila, friend is the worst enemy. Kapag sinaktan niya at tinamaan kung anong dapat para sa kanya, magkakasukan ang
great God, who was, who is, and will be. So hanapin mo ang iyong forever and will find in God alone. Ganda ng kanta yung Christ alone. Diba? Sabi mo dyan sa Exodus 3:12-14, He introduced Himself as the great I am, the most powerful one from Egypt to Promised Land. God displayed His power from small things to great things. Alam mo, pag nagbabasa kayo ng Bible, maiinlove ka ng gusto. Hindi lang sa asawa mo, hindi lang sa relasyon mo, hindi lang sa kaibigan mo, hindi lang kanino man. Maiinlove ka ng gusto kapag pinasa mo ang great I am ito na nagpapakilala sa buhay niya. So, hinatay ng buhay. Sabi ko dyan, in Jeremiah chapter 32, verse 27, is there anything too hard for the Lord? Alam mo ba? Ito po yung pinakamoto ng mga ansawad. Ang daming na-stop. Signal number 4, ang Marikina City. Buti na alam niyo po kahapon ng Jesus reign. Lord, sabi ko, You are God na nagkukontrol ng lahat. Marami pong mga sinners sa naman. Huwag mong ibuhos. Dahil maging ang nature ay kaya mong hawakan. Ano ba totoo ng mga sinner today? Are you unstoppable for God? Sabi ng Panginoon, nothing is too hard for me. Salamat sa Panginoon. Unstoppable tayo sa ating pong asawa na magmahal sa Kanya, na mahalin siya. Unstoppable tayo sa ating pong karelasyon. Unstoppable po tayo sa ating pong mga ka-friendly. Unstoppable din po tayo sa ating pong Panginoon. Revelation 3:7. Sabi ko dyan, ano yung Pastor Archie? Naalala niya kasi Pastor kahapon sa Jesus Reign. Okay. Ulan tumaraw, nagtumating kami sa Sabi ko dyan, this is the letter to Philadelphia. Ano ang Philadelphia? Sige, kung nagbasa. Kasi Pastor Lisa, nagbasa ito ng mga ano. Ano ang church ng Philadelphia? Hindi maalala? Sige, Pastor Irene. Okay? Ano po ang Philadelphia Church? Sabi po niya agad, what He opens, no one can shut. And what He shut, no one can open. Church, very din kapag nakaisa mo. Hanggang dito ka lang. Hindi mo pwede kailan to. Hanggang dito ka lang, Panginoon. That's why sinabi ko kanina, it's very dangerous kapag ikaw nagsasara. But more dangerous kapag ang Diyos ang magsara sa iyo at sa akin. No one can open. Bakit? He is the powerful one. Kahit anong gawin mo,
Pag sinabi ng Diyos, close na. After all, lahat, ginawa niya. And we remain close door. Sasara ng Diyos para na tayo mag-usap. Hallelujah! Only the omnipotent God can open and close the door. So, share. Bukas ba? Kaya bang buksan ng Panginoon ang pintuan na sinasapo natin? Kaya-kayang buksan at pihitin ng Panginoon ang pintuan na wala ng buwan. Only God can open that door. Okay. Sige, number 3. Sana makabot dito. The great action. Omnipresent, omnipotent, and omniscient. This is the true character of God. Omniscient, wala makakilala sa iyo. Omnipotent, siya lang ang Diyos na may karapatan at kapangyarihan. Kapag ginawa niya, magagawa niya. Omnipresent. He is a God, the great, great God, in action all the time. Everywhere. Sabi ko nga dyan, He is a working God, unlimited ang time. Alam niyo po ba? Di po ba tayo? Tingnan mo ang pag-sweetheart. Gagamitin ko ang pag-sweetheart. Halos unlimited ang time niya. Hindi nagsasawa. Whisper ng mga sweet nothings. Kung bakit hindi po niya mga sarap na panahon. Pinag-usapan, sarap, oras. Di lumilipas nila. Hindi mo namamalayan. Kahit ba pinasabi ng mama mo, ano ba naman yan? Alauna na, alas 2 na. Pero pag nag-break kayo, alagang to the max din ang mararanasan natin. Yeah. He is a working God. He worked day and night. First week, si Pastor Raisel. Tingnan niyo po yung ano. Kanina pinakita ko. Sabi niya, ayan. Tingnan po sa Tagalog. Naririnig mo pa ba yung mga warning ng Panginoon sa'yo? Boundary ka na. Naririnig mo ba na? Boundary ka na, anak. Come here.
for you. Working at you and working for you. Tama po ba? Nagtratrabaho ang Panginoon para sa iyo. Bakit ayaw niyang maranasan ang sinasabi niya? I will speak you. Kala mo, okay ka. Pero hindi pala sa puso at sa maligay ng aking Panginoon. Sabi niya, narito ako. Here I am. Andito lang ako. Laging kumakatok sa'yo. Ang problema, wala na tayo narinig. You close the door. You will voice. Wala nang panlasa. Sabi lang, sarap na maging yang ikaw lahat ng magagawa. Bakit kapag may gawa? Bakit kapag may anak ka na, hindi mo na ba magagawa? Ang sarap ng maging kabataan, maging teens, enjoy mo ang buhay mo. Pero ang tanong, kasama ka ba sa enjoyment mo ang ating Panginoon? Kasama mo ba ang Diyos sa lahat ng iyong pagpapagal at paghihirap? Sabi niya pa, sa isang version sabi niya, behold, tingnan mo, open your eyes, open your ears. The omnipresent. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa huli, ang kanyang program para sa iyo, hindi mo to be with him, to remain victorious. Okay, Pastor. Kung ang is unlimited God, unlimited ang kanyang flow sa iyo. Unlimited ang pasila sa amin. Unlimited ang lahat ng bagay. Ang tanong, unlimited ka ba para sa Panginoon? Unstoppable ka ba? So sabi sa Jeremiah 23 to 24, God is our great companion. He's working whether we are far or near. Day and night, He's always for you anytime, anywhere, any moment. Not only ngayon, but to eternity. He wants us. He wants you to be with God forever. Sige, Pastor Raisa. Tingnan, napakaganda ng ihabol ko lang po yung verse na kung hindi na kong naalala. Okay, pang-forward. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob. He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. Paborito ko po ito ng mga kaluunan. I have summoned you by my name. You are none.
why He's fighting for you. When you pass through the waters, I will be with you. Nalala ba, Jen, na mga panahon na wala kang ibang takbuhan kundi ang Diyos? This is the true condition of your son. Kanino ka tumakbo? It's only God at pinatunayan na ano siya sa bawat sandali ng pagpapyas. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. Alam nyo, nalala ko ito, nakikita ko every time na pinapanood ko ang Moses. Parang sarap pakiramdam na ganito pa ng Diyos. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set ablaze. And your God, the Holy One of Israel, your Savior, I give Egypt for your ransom, Kas and Seba in your street. Bibitaw ka ba? After you hear everything, sino tanong ka? Ano ang gagawin mo ngayon? May conclusion. Sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Masakit ang Diyos magsaway pag sinaway tayo. But if you will not hear sa pagsaway ng ating Panginoon, mas masakit ang disiplina ng ating Diyos. Tama? Okay lang na sinasaway tayo ng Panginoon. But kapag may kasama ng disiplina ng ating Diyos, sabi ng Panginoon, oh my love, I rebuke and discipline. The reason why they reveal their condition. Inalam na ng Panginoon sa atin kung ano ang kalagayan ng Laodicea na ayaw niyang maranasan po natin. Kaya sabi niya, He proved He can do anything for you if you take the counsel of God by heart. So kung narinig po natin ang counseling ng Panginoon, ang kanyang paalala, kaya niya ang lahat ng bagay. And He is a God that never tired of waiting for our final answer. Tayo po ang sagot. Ano ang sagot mo sa Panginoon? That He revealed the true condition of Laodicea. He is a great judge, the omniscient one. Pagharap mo sa Panginoon, hindi ko siya Savior. Judge, at ang kanyang hatol ay magiging fair kung sino ka ngayon, ang tomorrow mo ang mag-uusga ng ating great, great judge. To God be all the glory. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat na minahal mo ang Iglesia. Nireveal mo sa amin kung ano ang totoong kalagayan na pwede naming maranasan as an individual na Laodicea Church. I pray, Father God, right now, by your love and mercy, maranasan namin ang iyong pagtutuwid, pagtuturo, and discipline
meron pa kami pagkakataon. Dalangin ko, Panginoon, kabagan mo ang bawat isa sa amin. May we hear your voice, your calling. Marinig namin, Panginoon, kung saan at sino na kami in our time today. Dalangin ko, Panginoon, mangusap ka. Abutin mo kami ngayong umaga as we partake this Holy Communion. Panginoon, maalala namin kung gaano kadakilang iyong pagmamahal. You paid the right price para lamang kami, Panginoon, ma-enjoy namin ang eternity with you. But right now, hayaan mo rin, Panginoon, magbayad kami ng tama sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Bless mo, Panginoon, ang bawat magpapartake. Dalangin ko, Panginoon, it will serve once again ng aming connection sa iyo. Kauhawan ka namin sa bawat sandali. Kauhawan namin ang iyong presence. Kauhawan namin ang iyong tinig. Kauhawan namin ang iyong masalita. Sapagkat ikaw lamang ang totoong Diyos, the all-knowing God, the omnipotent one, the omnipresent God, na hindi kami iiwan sa bawat sandali ng aming buhay. Bless the congregation today at sa mga susunod pang mga araw. Masumpungan po kami na nagtili para sa iyo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. May I request Pastor Dante and Pastor Rebecca. Kaya ba niyo yung mga paa? Naman.
Just stay where you are. Sige, let's pray. Lord, ngayong umaga, as we partake your Holy Communion, na ipinagkaloob ng Panginoon as a holy sacrament, na aming babalikan ang mga panahon na ikaw, dakilang Diyos, ay nagbigay ng iyong buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa sino man na narito, magkaroon kami ng pagkakataon, siya sa atin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Pag siya sasat, dakilang Diyos, na hanggang sa aming mga spirito, maririnig namin ang iyong tinig. A loving God, a forgiving God. Hayaan mo, Panginoon, ngayong umaga, sa sino man magpapartake, help us, Lord, once again, to be connected with you. Linisin mo ng lubos ang sino man magpapartake ng Holy Communion, na hindi po ito maging judgment ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming spirito, bagkus dakilang Diyos, maging pagpapala, kagalingan, kalakasan ng sino man na magpapartake ng Holy Communion. Lord, i-bless mo, Panginoon, pagpalain mo ang tinapay, ang iyong katawan na nabugbog ng dahil sa aming pagkakasala. Dalangin ko, Panginoon, na maalaala namin ang iyong dakilang pagmamahal at pagpapatawad ng umagang ito ay maging pagpapala para sa amin ang iyong katawan na aming maalaala buhay ang ibinigay mo upang kami ay mabuhay. Sabay-sabay po natin kainin. Maraming salamat, Lord, sa iyong naging pagmamahal. Isanctify mo rin, Panginoon, ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng iyong dugo. At ang sino mang magpapartake nito, tatanggapin namin ang iyong paglilinis ng aming kaluluwa, ng aming spirito. Paglilinis maging ng aming mga karamdaman. Paglilinis ng lahat ng aming tao upang dakilang Diyos maging dapat kami sa iyong harapan kapag kami ay haharap sa iyo. Sabay-sabay po natin. Maraming salamat, Lord, sa iyong walang hanggang blessing. Purihin ka, luwalain ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. Salamat naman po sa magandang sa mga bago. Tayo po idadako sa ating announcement. Patuloy pa namin kayo inimitahan sa ating midweek service every Wednesday, live at Facebook page at 6 p.m. Ang topic po is Romance Buong Romance by Pastor Lato po. Kapastor ang pangalan.
Okay po. Nandito po ang ating prayer meeting every Friday at 6 p.m. pa rin po via Zoom live at notification page. At ang ating topic for the month of December. So next week, si Pastor Ayun Bara, dito po si Ana Faison. December 15 by Hazel Hill. Yan sa RB. 15 po. Kapalik po. Sige po. Si Pastor Arvin daw po sa December 15. Ang worship leader niya si Sir Nick Parinto po. Pagpalit ka. Okay po. So si Pastor Arvin po sa December 15 and Sister Esther CD po. Sa December 22 naman po si Pastor Hazel and Sister Malik CD. December 29, Sister Heidi Bernardan at Pastor Hazel naman po. Kasi naman po sa nag-usher kanina, abortion. Next week po, Sister Villanueva, Sister Heidi Bernardan, and Brother Francis Bernardan. December 15, Sister Chole, Apostle Brother Paul Alcalzo, and Brother Ray Malakay. And December 22, Sister Mercy Plaza, Sister Arvin Plaza, Sister Marie Bernardan, hindi ko na lang po nailagay. Na lang po at bago nga Christmas party. Sige po, December 29, Sister Merlin Campos, Sister John Maclaras, at Sister Hannah Ores. And para sa ating offering verses, December 8, Brother Bernsey, December 15, Brother J.R. Camu, December 22, Brother Nehemiah Madrigal, December 29, Brother Daniel Taranta. Ayan po. Sino po nag-prayer and fast for Sunday morning? Sige po. Kaya po, lagi po natin tandaan, every first Sunday of the month is prayer for the sick po yan. At ang ating face-to-face prayer meeting every last Friday of the month naman po, 4 to 5, dito pa rin po yan sa SMK Church. Ayan po ang ating Christmas party sa December 22. Mark na yung inyong calendar. So yan po ang ating team, Pasko na, kaangkan. Ano na? Joke lang siya tayo. Pasko na, kaangkan. Kaya natin team. So ano po yung katapuyan na? Bring your food to share. Para naman, marami tayong mabusog. At yan po ang ating church na love ko, na pinalit natin sa gift na mo. So, meron po yung mga may essential package, Chinese food materials, service package, beverages package, saka beautification package. Meron na po yan na ano po yan sa by kaangkan. So, mag-usap-usap na po kayo yung mga kaangkan nyo, ano na, tawag doon? Kausapan nyo na tungkol dyan. Kasi alam ko, medyo pricey ang beautification na yan. Tsaka yung storage na yan. Sige po. Ayan po, patuloy pa rin po namin kayo ang nire-remind sa ating voluntary pledges for music instruments. So, ito na po ang ating updated at may mga na-complete na din po. So, continue lang po tayo sa ating project. Ayan, di po updated na mga pledges natin. So, may mga nagbayad na rin po. Sige po, ang deadline po rin is second week of December. Sige po. Ayan, kung may announcement po, masarap. Okay, praise the Lord. Okay. Ako at ang mga kasama kong intercessors, nagpapasalamat kami sa mga nag-sponsor sa lakad namin. Palapang glory to God. No, dahil ng Jesus Reigns, alam naman talaga na ang SMK sa
Reyes. Taon-taon kasama kami. Kung hindi nyo alam, tuwing Webes kasama kami sa PBS, sa Philippine Bible Society. Doon may fellowship ng intercessors nabibitbit ko sila, mga 7, 8 kami, yan, mga intercessors, Sister Mer, kahit mga Cedar, sumasama yan. So, kahapon yung pinaka-national worship or celebration day ang Jesus Race. So, salamat sa Panginoon at kay Pastor Hazel, kay Brother JR, kay Sister Mercy, kay Sister Angelo, pinlex nila kami. Pang food allowance namin hanggang kahapon. Pauwi, siyempre wala, inabot kami ng alas 9 ng gabi doon. Oh, so wala nang hapunan. Nagpahabol pa ng merienda sa amin si Sister Angelo. Yung binili niya sa amin, ipinabili namin ng hamburger. Kaya hanggang pag-uwi, kapag lang yung natawa, pero nag-aapoy ang espiritu. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo mga kapatid, Pastor Hazel, Sister Mercy, Brother JR, Sister Angelo, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa naging nagpo-support kayo sa intercessors department natin ng iglesia ito. Sa amin, sumuporta kayo sa aming mga lakad. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko, Pastor, together as one, and together. Let us fight together. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Ayan, babalikan ko lang po yung Pasko na kaangkan. Ayan. So, tatawagan ko po ang mga caller na to kasi medyo ating panahon. So, ang white ko ay Aquino, Flores, De La Cruz, Villanueva, Lim, Bolaños, Bourbon, and Damian. So, ito po yung mga grupo ng white. Maningil na kayo sapagkat kailangan na po natin ipakita yung beautification. Hindi naman care naman. Sabihan mo. Diba? So, ang violet po ay Madrigal family. Alam niyo, ang Madrigal family, sila lang po yung talagang sasagot ng part po nila. Ang brown po ay Guevara. Kung may dugong Guevara po kayo, ayan. Maningil na po ako mamaya. Evangelista. Kasama ko dito makipagkita po kayo sa akin. Mamamas ko lang ako sa inyo. Okay? Next. Araw ng linggo. Kaya po, tuloy na po kami. Utang ng loob mga guro. High blood na ako sa totoo lang. Ilang beses na tayo nagkasal ng training na yan. So mamaya po, may free lunch. Magpapa-free lunch po ulit ako. Mamaya po, teachers training. Lahat po ng mga teacher. Tabangin ko po CJ, Hannah G, Mary Ann, Bernie, si Faye, si Bam, si Hannah Flores. Kayo po yung mga inaasahan ko kumatid. Pakiusap naman po. Kung gusto niyo po yung mga henerasyon na mga susunod na mga bata ay ma-inlove at makakilala sa Panginoon, tayo po mga teacher ang gagamitin. Wala na po natutulong sa Sunday School. Sana po may share, may part po sa inyo yung burden ng Panginoon para sa mga bata. Kasabihin po natin ito, nagbibigay ako ng banta sa atin.
sa mga teacher. Pakiusap. May pagbabantaan ako itong sa January na daw lalabas sa mga youth sa evangelism. Bakit po po lagi itong binibigyan ng stress? Kasi po, kami, sila Pastora Irene, lumaki po kami ng Sunday school. Kaya kami naging ganito, kabanso. Bakit po sila sabi? Lumaki kami ng Sunday school. Dumating ang bagyo, marami sa Panginoon. Hindi ko sinasabing sobrang tatak ko po Pero because this is my testimony, I encountered God in Sunday school. And I'm telling this to all the teachers, please, I beseech the Lord. Okay. Ano niyo po ba na meron pa akong isang pamangkin na teacher? Sabi niya, ang mga isang guro sa isang bigay mo yan sa aking mga kamay at ibabalik ko sa iyo. Buwan niya, 5 pesos. Tapos ang kamay, ang lahat ng mga tinuturoan nyo, pag ibinalik po yan sa magulang, talagang meron mangyayari po dyan. Kaya huwag po kayong mapagod na mag-attend ng training. Para po ninyo sapagkat ito po ang hubog-tibog sa tao sa biyaya po ng ating Panginoon. Any other announcement? Sige na, tayo po ay magbuwag-buwadalan. Kasi ang meeting sa Saturday, Yes. meeting ko ng council sa Saturday po. Fine. Sige po, kung wala na pong other announcement, tayo po kamera para sa ating closing prayer. Hinihilingan ko po ang aking anak na si Iver. Salamat sa isang araw na nakapakinggan kami na inyong salita, Panginoon. Kaya po siya bumabay sa amin, sa aming paghihimalay, Panginoon Diyos. At ay protektahan niyo po kami, Panginoon, sa aming biyahe. At hindi po kami na buo, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon. Maraming po salamat sa oras ito. Ang lahat po na aming pasasalamat ay itataas namin sa aming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang pag-ibig ng Ama, biyaya ng Diyos Anak, at pagpapalay ng Diyos Spirit Santo ay manatili, ngayon at magpakailanpaman,